At sa pagpapatuloy ng Panginoon, nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. So nalinis na sila dahil tinanggap na nila ang salita ni Jesus, pero hindi ibig sabihin na tapos na yung work sa kanila. Connected na sila sa vine, pero kailangan pa silang patuloy na linisan, putulan, talbusan at hubugin para mas mamunga. Manatili kayo sa akin, sabi ni Jesus, at mananatili rin ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin dahil ako yung puno. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. At habang maaga, dapat nating malinaw, ano bang ibig sabihin ng hiwalay? At kung wala tayong nagagawa o para ang kulang-kulang na nagagawa natin, malaman agad natin kung anong dapat gawin para mamunga ng sagana. Pag sinasabi nitong pananatili, ibig sabihin ni Jesus, hindi kayo bukod sa akin. Remember the imagery, branch, tsaka tree. Dapat nakakabit yung branch sa tree para daluyan ng lahat ng mga nutrients at mamunga. So siya yung tree. So ang tanong, nakakabit ba ako sa tree na ito o sa iba? Doon ba ako kay Jesus, the true vine, naka-attach? Baka naman sa iba. Kasi may tinutukoy siyang hindi true vine. Kasi siya yung true vine. Anong ibig sabihin na nananatili tayo kay Jesus? That His words shape our mind. Na mga naiisip natin, na puproduce ang ating utak, kung ano ang ipoproduce mismo ni Jesus. Doon pa lang, masasukan na natin, nananatili ba tayo? His words shape our heart. Yung bang damdamin, pagmamahal, pag-ibig ni Jesus, yung ba ang nasa puso natin o may iba? That His command shapes our actions. Pang-araw-araw, kilos mo sa nanay mo, kilos mo sa biyanan mo, pakikitungo mo sa workmate, sa friend, yun ba ay hinuhubog ng salita ni Jesus? Again, malalaman natin kung gaano tayo ka-attach sa tree, kung gaano nahuhubog yung ating mga pang-araw-araw na buhay. Hindi tinatanong saan ka member, anong church mo, pabaptize ka ba, anong suot mo, hindi. Dapat kitang-kita sa buhay natin ang bunga ni Jesus. That His life becomes lived in our lives. Na yung ating katawan ay tahanan ng Espiritu ng Diyos at yung buhay natin parang si Jesus mismong nabubuhay sa atin through us. At sa pagpapatuloy niya, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. Very dramatic imagery, but mostly misunderstood what it means. Kaya magandang reviewin. So, ang hindi namumunga ay natutuyo, pinuputol, inihahagis sa apoy at nasusunog. So, ang picture natin dito is an ongoing fire tulad ng sakalan at ginagawang panggatong yung natuyong sanga. So, ang natuyong sanga ay ginagawa nilang panggatong. Anong ibig sabihin nito? Bumababa ang usefulness. Mula sa isang namumungang sanga, naging panggatong. Sayang ang potential. May mas mataas pa sanang magagawa, may mas marami pang mararating, may higit pang dakilang silbi, pero magiging panggatong na lang imbes fruit-bearing branch. Magiging firewood, imbes na very, very useful to one and all, kasi ang bunga niya ay hindi lang kanya, higit doon, ito ay pinakikinabangan ng marami pa. So, may warning agad yung turo ni Jesus, mamunga o ma-demote, maging panggatong.
Sa pagpapatuloy niya, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayon kayo'y maging mga alagad ko. Jesus is the true vine, and shall we say, the new vine, the source and channel of life. Ano ba yung inakala na dating vine, puno na source of life? So let's study the old vine. Kung si Jesus yung new vine, the living vine, ano yung old? Hindi naman kasi ang lingid. Nasa Bible din. Psalm 80, 8 to 9. You transplanted the vine from Egypt. It took root and filled the land. So ano yun? Israel was the vine God planted at first. Liberated from Egypt, transplanted in another land, God gave this vine a mission. Be fruitful. May mission ang bayan. Isaiah 42, 49, and 60 tells us about this. Be a light to the nations, so that God's way and salvation would be known beyond Israel. Yun ang calling ng plant na itinanim. Yun ang mission ng vine. Maging liwanag ng sanlibutan, maging instrumento ng kabutihan ng Diyos, ng kaligtasan, at ang lahat ng ito ay makilala, maitanghal sa buong sandaigdigan. The vine was not planted merely for nationhood, for selfish identity. The vine was planted for fruit. Justice and righteousness ang fruit na yon na hinahanap ng Ama sa vine. At ito ay dapat makita beyond Israel to the world. Isaiah 5, 1-2 also talks about the old vine. My loved one had a vineyard on a fertile hillside. Then he looked for a crop of good grapes, but it yielded only bad fruit. Ang tinutukoy pa rin ang bayang itinanim, Israel. Isaiah 5:7, the vineyard of the Lord Almighty is the nation of Israel. Ayan, hindi na kailangan interpretation. Ang linaw-linaw na. The vineyard of the Lord Almighty is the nation of Israel, and the people of Judah are the vines He delighted in. And He looked for justice, but saw bloodshed. For righteousness, but heard cries of distress. Sa Tagalog version, umasa siyang gagawa ito ng makatarungan. Ngunit sa halip ay naging mamamatay tao, panay pang-aapi ang kanilang ginawa. Ibinunyag na ito noon pa sa Isaiah. The fruit was that the harvest God sought. Namunga pero hindi inaasahan ng Ama. Now, that is the old vine problem. So, yung vine na itinanim, hindi nag-deliver, and that became a problem. There may be leaves, like visible religion, a very loud, visible religion, but the question of God remains, nasan ang fruit? Nasan ang kabutihan, kabaitan, katarungan, nasaan ang kapayapaan? Kaya itinanim para doon. The old vine failed its calling. The scriptures tell us that. Jeremiah 2, Hosea 10, Ezekiel 15, and others. The vine became corrupt. Religiously active, yes, but spiritually compromised and fruitless enough to burn as fuel. Kasi ito yung tinutukoy na sangang susunugin. Very dramatically, Jesus enters the story. The background was the old vine that failed. At sabi ni Jesus, ako ang tunay na puno ng ubas. Lumilinaw na sa atin kung ba't siya ang tunay na puno. The vine in John 15 tells us this. Jesus fulfills the Father's
vine project. So ang iniutos, ipinapagawa sa bayang Israel, kaya itinanim doon ay para mamunga, nabigo, hindi naman nagbunga. Now Jesus comes into the picture and fulfills the Father's vine project. Sabi ng Ezekiel 34, 11 to 12 and 16, I myself will search for my sheep, sabi ng Ama, and look after them. I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen the weak. I will shepherd the flock with justice. At dito noon pumasok si Jesus sa sinabing, I am the good shepherd. Dahil siya rin yung tumupad ng gustong mangyari ng Ama na ma-shepherd ang bayan, hindi lang ang Israel kundi ang buong daigdig, na nag-fail na naman yung bayan na yun para gawin yun. Kaya si Jesus yung naging true vine at pagkatapos siya pa rin yung naging shepherd, the good one. Siyempre, kung may good one, merong bad one. Siya ang sinabing, I am the light of the world kasi merong darkness. Kaya yung mga sinasabi ni Jesus, mga I ams, na pinag-aaralan natin itong mga nakaraang panahon, ay puro may tinatamaan, may nire-rebuke, may ibinubunyag. Pag sinabi ni Jesus at I am the light, na-expose yung darkness. I am the true vine, na-expose yung false vine. I am the good shepherd, na-expose yung bad shepherd. Kaya kailangan nating harapin ang itinuturo ng Scripture tungkol dyan para natin mapakinabangan. And in our very, very personal case, para tayo maging mga sangang namumunga at hindi maputol at maging panggatong. The vine in John 15 and the fruitless fig tree in Mark 11 are not decorative garden images. Matatandaan natin yung fig tree. Ang dami nagtatanong doon, bakit hinahanapan ni Jesus ng bunga yung fig tree na puro dahon at nung walang bunga, the fig tree was cursed and the fig tree the following day died. At sabi ng mga disciples, Lord, yung pong puno na pinagalitan nyo, ayun, tuyo na, namatay. Magkakambal tong mga kwento na to. Nung failed vine sa Old Testament, itong vine na sinasabi ni Jesus at pati yung fig tree, pinapakita niya yung talagang lesson na ito. These themes, these motifs of the vine, of the fig tree, are covenant warnings, fulfillment announcements, and life and death teaching. Hindi lang ito magandang kwento ng agriculture or horticulture or gardening. Yun ang ginamit na metaphor, springboard ng discussion, but the story doesn't stop there. So enter Jesus, John 15:1, I am the true vine and my Father is the gardener. Ibig sabihin, project pa rin ito ng Father. Kasi di ba, project nga ng Father yung magtanim ng mamumunga dapat na bayan, pero hindi namunga. So si Jesus na ang dumating para gawin yung misyon. Jesus is the true vine who fulfills what the old vine failed to bear. Fruits of goodness, righteousness, kindness, justice to the world, to the nations. And the Father was so disappointed. Sabi niya, hindi yan ang nakita ko nung hinanapan ko kayo ng bunga. Kaya sabi ni Jesus, not I am a vine, but I am the true vine. That word true carries the fresh insight of the message. Israel was the old vine by calling, by mission, by design. But Jesus is the true vine by fulfillment. Sa actual accomplishment, naganap, na-accomplish, si Jesus ang naging true vine. John 15, Isaiah 5, and Ezekiel 15 also echo these realities. Life is in attachment to Jesus, the true vine, not to the old vine judged for fruitlessness. This early we ask, saan ba ako naka-attach? Saan ako humuhugot ng spiritual life? Saan ako humuhugot ng lakas, ng katotohanan, ng katuruan? Saan ako humuhugot ng mga ideya na ipapamuhay sa buhay ko? Sa true vine o sa old vine that failed? Jesus fulfills what was at first
Israel's calling and mission. But now, he stands up to the calling and does it. Matthew 5, Romans 15, and Isaiah 49 echo these teachings. Jesus fulfills God's earlier purpose and opens salvation to the world para sa buong sangkatauhan. Jesus opens to the nations what had become confined within Israel's religious identity, within Israel's temple confidence and presumed national privilege. Hindi kasi ibinahagi sa buong mundo ito sinarili nila. Bumukod, humiwalay, at kinanya na lang yung dapat sana ibinabahagi sa buong mundo. Kaya sabi ng John, for God so loved the world, hindi lang isang bayan, that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish, but will have everlasting life. And then verse 17 says, the Father sent the Son not to judge the world, not to condemn the world, but to save it. Jesus recenters the people of God around Himself. Dinala ni Jesus ang sangkatauhan sa paligid niya, within His reach, and within the world's reach, nandun siya sa gitna. Not under Israel's priests, teachers of the law, and Pharisees. That is the immediate religious implication of that. Sabi niya, ako yung true vine, sa akin kayo kumapit. Huwag dyan. Huwag sa mga pinagsasabi, tinuturo nila, bagamat may mga tama din dyan, may mga magaganda, pero gusto nyo talaga na mamunga, magkaroon ng buhay, na masagana, full of fruit, sa akin kayo makinig. Sa akin kayo sumandal, umasa, tumindig, dahil ako ang true vine. John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. It is as good as saying that pag diyan kayo umasa sa old vine, wala kayong ma-accomplish. Yan nga, walang na-accomplish Kung may na-accomplish yan, hindi na ako dapat dumating dito, hindi na ako pinadala ng Ama. So, linawin natin sa ating mga sarili kung saan tayo humuhugot ng spirituality, ng strength, ng guidance, ng light. No national, racial, or religious identity can replace remaining in Jesus. Center dapat yon. Hindi sapat ang kaanib naman kami. Kami ang kalahi, kami ang lahi, kami ang nakikikamag-anak. Hindi yun ang usapan. Hindi yung kami ang nasa tamang grupo. Kami yung tagaloob. No. Ang tanong kay Jesus, the true vine ka ba naka-attach? Kasi marami naman, akala nila naka-attach sila kay Jesus, pero nung nagkaliwanagan, hindi pala kung saan pala naka-attach. At sabi niya, you will know them by their fruits. Gusto mong malaman kung saan kang puno naka-attach, dito naman yung bunga mo. Ang bunga mo ba ay Jesusness? Baka naman Pharisees, hindi naman mahirap malaman kung saan ka naka-attach. Ganun kasimple, parang cartoons na nga kasimple yung illustration para hindi na tayo malito pa. Ang buhay ng sanga ay hindi galing sa group label, corporate identity, kundi sa personal attachment ng individual sa puno. At hindi ito by group, hindi by lahi, hindi by nation, hindi by corporate assembly, individual, personal. And the Father remains the gardener. Jesus is very quick to clarify the continuity. Hindi napalitan kung sino ang tunay na nasa likod ng lahat ng ito. Ang Ama pa rin. Pinalitan lang yung vine. Sends the true vine because the old vine didn't do the work it was supposed to do. John 15:1-2, ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. So we zero in on that.
Paano ba nagbubunga? Ano ba ang bunga? At paano malalamang hindi ka pala namumunga? At kanya namang pinaputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Psalm 80 and Isaiah chapter 5 tells us that the Father is the one who planted, cared for, inspected, and judged the vineyard. Hindi tayo ngayon ang nagja-judge, ha? Never. Binabasa lang natin yung nakasulat sa Scripture. And it is the Father who judges. In fact, who did the judging. In John 15, the Father knows what fruit is. Kasi pwede tayong madaya. Katulad ng fig tree, ang daming dahon. Tapos wala naman palang bunga. Ano yung mga dahon na yun? Ang daming verses na alam. Wala namang bunga kabutihan at kabaitan. Ang daming ritual na dinadaluhan. Wala namang bunga ang kababaang loob. Ang daming ministry, ang daming service, pagod na pagod. Pero wala namang bunga ng peace, ng rest. Kaya dapat tinitingnan natin, baka puro dahon. Dapat may bunga. So the Father knows the true bunga, hindi siya pwedeng madaya. And the Father knows what blocks fruit and drains life. What must be cut away. John 15:3, you are already clean, pruned, because of the word I have spoken to you. So ang common reading nito, yung pruning of personal sins. Pag sabing, uy, kailangan mapurun ka, ay, dapat pala tumigil ako manigarilyo. Although, dapat nga, tumigil kasi hindi yan mabuti. Uy, dapat pala, ganito. Puro personal ang application. Kasi nalalayo sa tunay na topic kung ano yung fruit na hinahanap at kung ano yung wrong sanga. This reading of pruning as personal behavior and personal life misses the original big picture. And because the reading misses it, hindi tuloy na aaksyonan ng tao yung dapat aksyonan. The context of what had to be pruned is not from individuals, but from the failed vine, the failed system. Yun ang ipuprune. Hindi personal behavior, but corporate religious behavior ang dapat ituwid. Isaiah 5, Jeremiah 7, Matthew 3, Matthew 21, at iba pa. God sought fruit, but religion became confidence without obedience. Ano ang nakita doon sa vine? Confidence in religion, but no moral obedience. Ipinagmamalaki ang relihiyon, ipinagmamalaki ang membership, ipinagmamalaki ang lahi. Pero pag tiningnan mo ang mga asal, mga ugali, sabi niya, anong nakita daw ng Diyos? Lagi kayong mga mamamatay tao, puro kaapihan, puro hibik, iyak ng mga kinakawawa. May angas sa templo, pero walang pangingimi sa Diyos. Yan ang natagpuan nung hinanapan ng bunga yung vine. Religion became ancestry without repentance. May pinagmamalaking pinagmulan at lahi pero walang pagbabagong loob. Religion became office and ministry without fruit. At hanggang ngayon, maraming ganito. May hawak na tungkulin at titles, maraming pera at kapangyarihan, pero walang bungang kabutihan, kabaitan, katarungan at katuwiran. Ang problem ay hindi kakulangan ng religious identity. Ang dami nga eh. Ang problem ay religious identity na hindi fruit, hindi blessing sa kapwa. Blessing ka ba sa world? Yun ang tanong. Kasi yung fruit, hindi naman para sa puno yun eh, para yun sa pipitas. So pag sinasabing kailangan namumunga ka, hindi para sa sarili, para may mapitas ang mga tao sa paligid. Yun ang fruit. Yung nagugutom, napapakain. Yung dehydrated, nakakakain ng fruit laden with water. Yun ang tree. Yung mga walang masilungang ibon at mga iba pang nilalang, nakakasilong sa mga dahon, kakadapo sa mga sanga. Kaya yun ang tree na gusto ng Ama. May pakinabang ba sa iyo ang mundo? Nakakatulong ka ba? Blessing ka ba? Kasi kung ang dami-dami mong fruit, pero pang sarili mo lang, aanin mo yun. Yun
Ang old vine na natuyot. Ito yung fig tree na puro dahon pero walang bunga. Bakit siya nag-wither at namatay? Sinabi na sa Ezekiel pa lang Tagal-tagal nang naon na yung kwento nun Kaya nung dumating si Jesus, dapat yung mga mulat, sinabing, ay, ito na yung true vine. Dapat dito na tayo. Pero hindi, pinatay pa nga nila Nireject nila. Tinawag nilang demonic yan, huwag kayong makikinig. Because the false vines wanted to keep the people under their control. The bad shepherds wanted to keep the sheep para gatasan nila. Kontrolin, ikulong. The old vine had to be pruned of everything that looked religious but did not bear God's fruit. It's not enough that you look religious, that you are religious. You have to bear fruits. Fruits of goodness, kindness, love, forgiveness. Fruits that give others rest. Nagbibigay ba tayo sa kapwa ng nourishment, ng pahinga? O tayo yung pumapagod sa kanila? Binibigyan natin sila ng forgiveness, ng way to be forgiven, o tayo yung umuusig? Binibigyan ba natin ng space o kinukulong? Malinaw dapat yan. This pruning is institutional, not only personal. But of course, it will eventually filter down to personal levels. Pero it begins big. Yung institution, the big idea, the big story. Ritual without righteousness is to be pruned. Altars without obedience have to be torn down. The old vine had to be pruned of scripture knowledge, but without recognition of Jesus. Di ba? Alam na alam nila ang scripture. Nang dumating si Jesus, hindi naman nila kilala, hindi kinilala, at hindi kinilala. Yun ang dapat ma-prune. Puro ka-verse dyan. Pero kilala mo ba si Jesus? John 1:9-11, He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. But the world had a lot of religion. That blindness had to be pruned. Tulad nung man born blind, sabi ng mga disciples kay Jesus, sino po may kasalanan? Bakit blind to? Siya o mga magulang niya? Kasi itong mga relihiyosong taong to, basta nakakita ng sakit, meron agad may kasalanan to blame. Dadalaw sa may sakit, sister, baka naman may unconfessed sin ka. Dumalaw ka pa. Yun lang pala yung fruit mo. So, sabi ni Jesus, hindi yung mga magulang niya may kasalanan, hindi rin siya. Ang lahat ng ito ay nagkalakip-lakip para makita ng lahat ang gagawin ng Ama sa buong daigdig. Because ang buong daigdig represented ng bulag na yan, binulag siya. Bibigyan siya ng paningin. At nung binigyan ni Jesus ang paningin, it is symbolic that the truth of Jesus will result in global, worldwide revelation. At ang lahat ay magkakaroon ng malinaw na pagtingin sa katotohanan. Anong ginawa ng mga bad shepherds, yung mga religious leader ng Israel? Nilait, ininsulto, ininterrogate, and eventually itiniwalag yung bulag na nakakita na. At tinawag si Jesus na demonic. Yun itong pinag-uusapan nating vine na kinailangan ni Jesus na manindigan para magkaroon ng available na true vine. Puro religion, puro verses, pero hindi kilala ang Son of the Most High God. Walang Jesus-ness sa buhay, pero talaga namang namumusarga sa verses ang bibig. Yun ang hinahanap na fruit. The old vine had to be pruned of leadership that blocked people from life. Because yung good shepherd, sabi niya, I am the good shepherd, therefore merong bad shepherd. Sabi niya, I am the gate. Anong ibig sabihin nun? Sabi niya, I am the door. The sheep will come in and out and find pasture. So Jesus as the gate is not prison. Jesus as the gate is a way in and out. Hindi niya sinosolo, kinukulong, itinatali, binibihag ang tupa.
Pero maraming mga shepherds hanggang ngayon, pag sumali ka sa kanila at napalapit, topo-topo, di ka nalalabas. Di ka na makikinig sa iba. Sa akin ka na lang makikinig, dito ka na lang aaten, hindi ka makikipag-fellow sa iba. Kahit mga kamag-anak mo, huwag ka nang pupunta doon, namatay yung lola mo, huwag na, kasi iba sila, iba tayo. Si Nolo, ikinulong ang sheep. Hindi yun si Jesus na gate. Because Jesus' gate is not prison. So dapat mo itanong, sheep pen ba ito o kulungan? Saan ba ako nasadlak? The old vine had to be pruned of fruitless identity. Puro identity, tayo. Pero wala namang bunga. Anong bunga? Well, marami kaming bunga. Ang dami naming project, ang dami naming ganito, ang dami naming mga ginagawa. Pero ang bunga hinahanap ni Jesus ay hindi yon. Kababaang loob, kabutihang loob, maging kapakinabangan ka sa buong daigdig. Matthew 3:8-9, sabi ni John the Baptizer, produce fruit in keeping with repentance, and do not say, we have Abraham as our father. Kasi yun ang pinagmamalaki ng mga Israelites Naapo sila ni Abraham. At ng kung sino-sino pa. Sabi ni John, huwag niyong mauungkat sa akin yung apo kayo ni Abraham. Ang atupagin niyo, mamunga kayo ng hinahanap ng Diyos. Kagandahang loob, hindi ganyang yabang. Hindi pagmamalaki, kabutihan. So tigilan ng racial claims, ang superiority, dahil hindi yan ang bungang hinahanap ng Ama. Ba't natin ito pinag-aaralan? Para maipwesto natin ang mga sarili natin in the scheme of things. Because we are surrounded by all kinds of vines like this. Tiyakin naman natin na nakakakapit tayo sa kay Jesus talaga at malalaman sa bunga. God cleanses His vine project by bringing everything to its true vine, Jesus. Life is only in connection to Jesus. John 15:4-5, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Kami magtataka, ba't ang tagal-tagal ko nag-Bible study pero napakabugnutin ko pa rin, wala pa rin akong tiyaga, magagalitin pa rin ako. Bakit hindi ako manaig sa mga tukso? Baka naman hindi ka nakakabit sa vine. Kasi kung nakakabit ka, mamumunga ka daw ng tama So huwag nating bulagin natin sarili, huwag tayong magbulag-bulagan, huwag nating itago ang katotohanan. Huwag takpan ng sugat na kailangan niyan buksan, itanghal para malanggas at magamot. Kailangan maging prangka tayo sa ating sarili. Ano bang bunga ko? Anong nakikita sa akin? Para malaman ko kung saan ako naka-attach. Kasi baka buong buhay akala mo naka-attach ka sa true vine, yung pala sa iba. Neither can you bear fruit unless you remain in me, sabi ni Jesus. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So ang project natin, una, tiyakin na kay Jesus naka-attach. At pag nakita na natin, oo nga, naka-attach ako, magpa-prune sa Ama. Not only of personal habits, personal things, but also of big religious issues. Dapat mapurun yun kasi yun ang hadlang para dumaloy ang buhay through the vine, Jesus. Christian life, Jesusness, is not institutional belonging. Hindi kung saan kakabilang. It's not historical continuity. It's not correct labeling na ito ang pangalan mo. Hindi nadadaan yun doon. Christian life or Jesusness is visible life and fruit of Jesus in the branches, in the believers. Na pag nakita ng mga tao, ang ginagawa mo sa, walang duda, bunga ito ni Jesus. Walang duda, kay Jesus siya naka-attach. Yung sasabihan ka ng tita mo, yan ba ang Christian? Although hindi naman lahat ng ganung mga paratang at parunggit tama, pero minsan may point, dapat pakinggan. Hindi bumubula ang bibig mo sa dami ng verses. Pagkatapos, masasabihan ka ng ganun.
John 15:8. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Ibig sabihin, visible Jesusness is what should be seen in you, and then the Father will be glorified. Christian life or Jesusness is incarnation of Jesus in His disciples, in us. Para bang nabuhay siya sa atin. Then doon mo lang makikita, anong ibig sabihin pala nung talagang peace, nung rest? Yung dumarami yung pinapalampas mo na lang, you don't stop at every station and fight every battle, nagiging mapagpasensya ka, less and less matatakotin, more and more mapagtiwala. Yun ang mga bunga. Ba't ka pa magre-religion kung hindi na magiging bunga, napagod ka lang, nahingang ka pa ng tithes and offering, tas wala ka na pala. Dapat sulit. In Matthew 7:16-20, Jesus teaches that a tree is known by its fruit. Good fruit shows good life. Bad fruit exposes a bad tree. Tingnan, suriin ang bunga. Galatians 5:22-23 gives us a very good glimpse of what that fruit is and what it can be. But the fruit of the Spirit is love. So tanong agad, loving ba ako? Kalab-lab ba naman ako? Joy, peace, forbearance or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. It's unassailable. Walang makaka-question ang doctrine na yan, kahit sa magpatiwa-tiwarik at magpagulong-gulong, pagka nandyan at namumunga ka ng love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, surely tama ang doktrina mo. Surely naka-attach ka sa true vine. Fruit shows the life of Jesus moving through the branch. Fruit must look like the vine. Ang anak ng Diyos ay dapat kamukha ng Diyos. Ang sumusunod kay Jesus ay dapat kamukha ni Jesus. If the vine is Jesus, the fruit must be Jesusness, made visible. Bakit ba may mga allergic sa salitang Jesusness? Dapat allergic ako kay Jesus, pagka-allergic kayo sa Jesusness. Parang kung ayaw nyo ng Appleness, dapat ayaw nyo ng apple. Kung gusto nyo ang Filipino-ness, dapat gusto nyo yung Filipino. Ganun lang naman kasimple yung word na yun eh. Why problematize it? John 15:6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned, meaning demoted from a fruit-bearing branch to a panggatong. That's actually the literal meaning of these sayings. Nagiging firewood, panggatong na lang. May saysay pa rin naman, but much less. Sayang. Sayang naman. Naging gano'n na lang. Ezekiel 15:6, therefore this is what the sovereign Lord says, as I have given the wood of vine among the trees of the forest as fuel for the fire, so will I treat the people living in Jerusalem. This is the Most High God speaking through the prophet. Sabi niya, kung paano ko ginagawang panggato ang mga tuyong kahoy, ganyan ang gagawin ko sa mga taga-Jerusalem na puro religion, tapos hindi naman maka-Diyos. The verses say this. All you have to do is read it. The gospel of the true vine is this. The old vine failed. God sent Jesus, the ultimate vine, na tumupad at gumanap sa dapat sana'y calling ng old vine. God sent Jesus, who bore the fruit God sought and gathered the fruitful people into Himself from all over the world. Inilabas ni Jesus sa bakuran ng Israel, ng Jerusalem, ang paghahari ng Diyos. Kaya sabi niya, go to all the nations, be my disciples, teach them everything
I have commanded you. Hindi yung commanded ng mga priest na yan, hindi yung commanded ng mga Pharisees. What I commanded you, yun dali nyo sa mundo. Okay, ang dami naging mga missions all over the world. Ano ang dinala? Kaninong turo ang dinala? You will know them by their fruits. So the first announcement of John 15 is this: life with God is now sourced from Jesus, not from the old vines, failed, fruitless branches. Recognize that, true followers of Jesus. Fruitfulness is now possible only by the personal connection to Jesus, not to the old vine. Let the command of Jesus actually shape relationships. Pag sinasabi natin, teka, okay, mananampalataya ako ni Jesus. Nakakapit ako sa vine. Paano ka makitungo sa nanay mo? Paki-review kung paano ka makitungo sa biyanan, sa hipag, sa office mate, sa kapitbahay. Doon pa lang, malalaman mo na kung anong vine ka meron. Hindi tinatanong sa kang sumisiba paglinggo. Anong Bible version ang hawak-hawak mo, 3 kilo sa bigat. Anong suot mo, gano'ng kahaba. Hindi yon. Paano ka makitungo sa kapwa? Yun ang hinahanap sa iyo na fruit. Hindi ba yun ang inusig ng Diyos yung Israel? Yung nakita ko sa inyo, puro mamatay tao, puro mga pang-aapi. Ang dami-dami nag-iiyakan, inaapin nyo, inaagawan nyo. Anong ginawa nyo? Bakit nyo ginawang ganyan? So tapos sasabihin mo, maka-Jesus ka, pero anong pakikitungo sa kapwa? Let the life of Jesus become visible in your life. Bear fruit. Natin, ang mga nakaraan ay natunghayan natin yung sinabi ng Panginoon that I am the light of the world, among many other statements. In that message, I am the light of the world, we met a man born blind. Mula pagkapanganak hanggang nakakruslandas niya si Jesus, siya ay bulag. Pinagaling siya ni Jesus. Pero ang mga so-called shepherds, yung mga Pharisees and religious leaders, hindi natuwa. Siya ay inusisa, pinressure, ininsulto, at sa huli ay itiniwalag pa. Jesus gives sight to a man who effectively represents humanity and exposes the blindness of religious leaders, bad shepherds, and then reveals, I am the good shepherd. At sa pag-aaral na ito, ibabalik-balikan natin itong tagpo ng blind man na binigyan ng Panginoon ng kanyang vision. But before that, long ago, the Most High God had already shown what bad shepherds do. Itong issue ng good shepherd, siyempre, ito ay umaalingaw-ngaw, nag-e-echo from the issue of bad shepherds. May pinanggagalingan nito, hindi ito nanggaling sa wala. At noon pa man,
meron ng pagbubunyag ang kataas-taasang Diyos tungkol sa mga bad shepherds. Sa Ezekiel 34, sabi niya, I myself will search for my sheep and look after them. Ako na. I will search for the lost and bring back the strays. I will bind up the injured and strengthen the weak. I will shepherd the flock with justice. Bakit kailangan gawin ito? Kailangan ang good shepherd because the flock is neglected and ruled with force, harshness, and injustice. I am the good shepherd in John 10 is Jesus delivering the promise. Nung sinabi ng amang Diyos sa Ezekiel, ako na ang mag-aalaga sa mga tupa, ako na ang hahanap sa mga nawawala at naliligaw, ako na ang magpapagaling sa mga may sakit. Siya na ang sinabi niya, ako na ang mag-shepherd sa mga tao. Then, Jesus appears and says, I am the good shepherd. Ako na ang katuparan ng ipinangako ng Ama. The Most High liberates the oppressed sheep and shepherds them through Jesus. Sa pamamagitan ni Jesus, nagsishepherd ang Ama. Jesus defines and describes the bad shepherds. John 10, 1-5, tandaan ninyo ito, ang mapasok sa bakuran, sometimes called sa mga ibang versions na kulungan, ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, meaning kundi sa maling paraan, ay magnanakaw at tulisan. Yan ang mga bad shepherd. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan, meaning tamang process and method, ay siyang tunay na pastol ng mga tupa. Pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Siya'y nangunguna sa kanila sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ang ganda ng idinedescribe dito ng Panginoon na relasyon ng Good Shepherd at ng mga tupang mulat at bukas ang tainga para makarinig. Pag nagsasalita yung tunay na mabuting pastol, nauulinigan yon ng mga tupang matamang nakikinig. Nakikita nila ang pagkakaiba ng tinig na ito sa mga tinig ng mga nagkukontrol yung mga pastol, ng mga masasamang shepherds naman. At pag nadinig ng mga mapanuring tupa, ang tinig ng tama at totoong pastol, nakikinig sila. Hindi lang ibig sabihin that they literally hear the sound waves. Sumusunod sila. Ang voice ng Good Shepherd ay kabaligtaran ng force ng bad shepherds. Nakita naman natin na mga bad shepherds ay laging namumuwersa, nananakot, laging kinukulong yung mga sheep at ginagatasan lang. Pero sa Good Shepherd, hindi kailangang ikulong ang tupa para manatili. They volunteer to stay. Because they understand the good reason for staying. Hindi kailangang hilahin o itulak para sumunod. Bad shepherds do this. So always refer to Jesus as Good Shepherd to examine today's shepherding around the world. Binigyan na tayo ni Jesus ng standard. What is good shepherding? Hindi lang yun for information, but for reference. Para masuri, matimbang natin ang mga iba't ibang uri ng shepherding happening around us para maklasify natin, good ba o bad? Makikinig ba ako o hindi? Psalm 23 describes the good shepherd and what he does. The shepherd leads the sheep to green pastures and quiet waters. He restores the soul and guides in right paths. The shepherd's voice does not lead into fear. Hindi nananakot. Ang inuuwian ng pagsunod sa tinig ng totoo, tama at mabuting pastol ay kapayapaan, katahimikan, kapahingahan. So doon pa lang malalaman mo na kung sumusunod ka sa Good Shepherd or not. Saan ka ba nadadala? Saan ka napupunta? Saan umuwi ang mga usapan? The voice of Jesus is not the voice of exploitation, religious ownership, or control. It is the voice that calls the sheep into life. Kaya sabi niya, I came that they might have life and have it
to the full. Ang agenda ng Good Shepherd ay yung ikabubuti, ikagiginhawa, ikaluluwag, ikatatahimik ng tupa. So, kilalanin ang intent ng tinig. Bumubuhay ba o nanggagamit lang? Kasi noon pa man, hanggang ngayon, maraming ganyang masasamang pastol. Umaakay ba patungo sa full life o nagkokontrol lang at nangkukulong? Ano bang nararamdaman mo? Anong sinasabi sa'yo ng dibdib mo pagka sumusunod ka sa isang tinig? Lumalaya ka o nakukulong, napipilitan ka o nagiginhawahan? Nare-relax ka ba o nai-stress? Suriin kung bakit sumusunod sa sino mang sinusundan. Baka takot lang o baka blindness na hindi man lang nasusuri. Ano ba yung nadidinig ko? Saan ba ako dinadala nito? Basta sunod na lang ng sunod, lalo't maraming kasabay. Kaya ang itinuturo ng Panginoon dito sa kanyang I am the Good Shepherd revelation, manuri, tiyakin yung sa akin kayo sumusunod at hindi sa iba. John 10:8, ang mga shepherds na nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Thieves and robbers. Can you imagine this description? Ngunit, hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. So Jesus alludes to Israel's and the world's long history of bad shepherding and bad shepherds. Ang tinutumbok, tinutukoy dito, tinutuligsa pa nga ng Panginoon ay ang napakahabang kasaysayan ng sangsinukob na pinagharian ng mga masasamang pastol. Meanwhile, the Good Shepherd calls by voice and the sheep recognize life in that voice. Yung pag narinig nila yung turo, pag narinig nila yung treatment, yung method, yung pamamaraan, nakita nila ang mga ginagawa ng Good Shepherd, nalalaman nilang, this is life. This is what I need. This is what I want. And this is what I am following the Good Shepherd for. At ang mga tupang matamang nanunuri ay hindi agad sumusunod sa bad shepherds. Yun ang ginagawa ng mga mapanuring tupa. Hindi ba sa sunod-sunod ng bulag-bulagan? Maraming nasa loob lang sila ng system siguro, but deep inside, hindi naman sila napapapaniwala o nakukuha ng mga maling tinig. All throughout history, there had been bad shepherds. And because of their power, because of the energy that accompanied their ministries, minsan, akala mo lahat na kaya, napasunod, nabighani. Pero sabi ni Jesus, ang mga tupa ko all throughout time hindi nakikinig. Nalalaman nila yan. Kaya lang ako minsan, they are forced to co-opt with such leaderships and with such shepherding kasi napakalakas at napakamapangyarihan, lalo sa iba't ibang panahon, periods of history. This pattern of resistance appears throughout Scripture and even universal human history. May mga tupang hindi ganap na nabihag ng bad shepherding ng panahon nila. There were prophets who stood against kings, priests, and systems that did not care for the people. And even the Bible is full of this. That dynamic and stressful relationship between the prophet and the king, between the prophet and the priests, between the cave of the prophet and the temple in Jerusalem. Pag binasa ninyo yung buong Old Testament, ang daming tension. And the true prophets of God went to the palace not to dine at the king's table, but to scold the king. Yun ang tension noon. Nasaan ba ang loyalty ng mga totoong prophet ng Diyos? Nasa Diyos o nasa hari na nakaupo sa trono. Pero makikita natin sa kasaysayan, ang mga matatalino, matitino at mga tunay na prophet would go to the palace to scold the king. To remind the king of his godly duties. Hindi para kumain sa kanyang table. May natitirang mulat at tapat kahit sa panahon ng mga bad shepherds. History of the world and history of religion, both show that. At pati si Rizal, sinabi niya sa bibig ni Pilosopong Tasio, hindi lahat ay natulog sa gabi ng ating mga ninuno. Hindi lahat ay nahimbing
Hindi lahat ay nadala. Ito ay totoo both sa secular and religious history. Sa Gospels mismo, Simeon and Anna waited quietly, then recognized Jesus' arrival. Samantalang clueless ang buong Jerusalem. John the Baptizer and his followers stood outside the temple, calling people back to repentance, to pagbabagong loob. The teaching of John the Baptizer, his activities, and his flock were counterculture. Tagalabas sila, vilified, demonized, to the point that John would eventually be beheaded. Tagalabas sila, hindi tagaloob. Sa mga madidilim na panig at bahagi ng kasaysayan, ang tunay na mga makadiyos na tao ay nasa labas, wala sa loob. Lalo't kung kadiliman ang nagahari sa loob. John the Baptizer was subject to suspicion, judgment, labeling, envy, and jealousy. But he was the one who was called by God to clear the path of the Lord. The widow of Zarephath and Naaman the Syrian were outsiders. They are not Israelites, but they received mercy, while many insiders received nothing. When Jesus pointed this out, sa Luke chapter 4, the Jews tried to kill him. First, public sermon ni Jesus, sinabi niya sa mga Israelites, huwag niyong isipin na paborito kayo ng Diyos. Guni-guni niyo yan. Gunitain niyo yung balo sa Zarephath. Ang daming balo sa Israel pero siya ang pinagpala nung panahon ng tagutom. Ang daming may ketong sa Israel pero yung non-Israelite na si Naaman ang binayayaan ng kagalingan. Nung marinig yun ng mga Israelites, nagpantingan kanilang tainga, kinaladkad si Jesus palabas ang sinagog at gusto nilang ihulog sa bangin. Kaya lang nakalusot si Jesus at nawala sa kanilang sakmal. Scripture keeps showing this. God's sheep are not limited to the visible sheep pen. Not limited to those inside the temple system. Maraming panahon sa kasaysayan, ang tunay na mga sumusunod sa Diyos ay nasa labas. Also, not everyone inside the pen or the temple had truly heard the shepherd's voice. Habang yung mga nakakarinig ng tunay na tinig ng pastol ay lumalabas, yun naman mga maraming nanatili sa loob, hindi naman talaga tunay na tinig ng pastol ang kanila naririnig. Yan ang tinutawag ni Jesus na the blind leading the blind. May mga mulat. Some kept waiting, searching, resisting, and hoping. At sa iba't ibang paraan, sila ay tumanggi sa maling tinig. Sila ay lumabas sa system. Sila ay umagwat, nag-distance, up to a point na sumasalungat or nagsasubvert ng mga makapangyarihang tinig na hindi tinig ng Diyos. When the faithful sheep hear Jesus' voice, sabi ni Jesus, they recognize it. At sila ay tumatalima. Bakit natin binabalikan ang katuroang ito ni Jesus? Because it has universal application. Dahil yung mga masasamang pastol na tinutuligsa niya noon ay mga buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Marami. At ganun pa rin ang mensahe ni Jesus. Ang tunay na mga nakikinig at nagmamatyag at nag-aantay ng tinig ko, makikilala nila yung tinig ko pag nadinig nila. At tatanggihan nila na sumunod sa mga maling tinig. Kaya sabi ni Pedro sa Sanhedrin, nung nililiti sa mga tagasunod ni Jesus, yung Sanhedrin, siyempre ang official religion, sila ang may makapangyarihan, sila ang legal, pero sabi ni Pedro, we must obey God rather than men. We will obey Jesus, not you. Sabihin mo yun sa oras na napakamakapangyarihan yung system na yun. Talagang ang pagpawalakas ng loob ay mapagmumula lamang sa Espiritu ng Diyos. Even the Sanhedrin, the ruling
group of the Israelites could not make the disciples unknow what they already knew, the voice of Jesus, the voice of truth. The Pharisees could reject the healed man, yung bulag na pinagaling, but they could not make him unsee what Jesus had done. Ang matang nabuksan na ay di na muli pang maisasara. Kaya napakahalaga na nagbubukas tayo ng mata, ng tainga, ng puso. Kaya sabi nung lalaki, matapos siyang debatihin at pagalitan at lait-laitin ng mga shepherds of Israel, sabi niya, ewan ko kung ano sinasabi niyo, kung ano mga pinagtuturo niyo, baka sa ang alam ko lang, I was blind, but now I see. What theology can assail that? Ano mga katuruan at pangangatwiran nyo ang makakapagpalit ng katotohanan na bulag ako, nakakakita na ako ngayon? At sa habang panahon na sumusunod ako sa inyo, ay hindi naman ako nakakita. At pagkatapos ngayon nakakita ako, mamasamain nyo, ititiwalag nyo ako, at tatawagin nyo pa si Jesus na devil. They pushed the healed man out of the synagogue, but they could not pull him away from the voice that gave him sight. Huwag hayaang burahin ng paninira ng bad shepherds ang mapagpalayang gawa ng good shepherd. Timbangin ang nadidinig. Pairalin ang katwiran. Huwag laging sumuko dahil lang ang kaharap ay malakas ang tinig o makapangyarihan. History is replete with examples of people who stood up to follow the voice of the Good Shepherd. Not all sheep outside the official pen are rebels or colorum occulto. Some are just wounded, confused, pushed out, or just never truly shepherded well, or natauhan, namulat, naliwanagan. John 10:7-10. Patuloy ni Jesus, ako ang pintuan, I am the gate. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. And may I add, from bad shepherds, from bad shepherding, saan maliligtas ang papasok sa pintuan ni Jesus? Papasok siya at lalabas. Ang ibig sabihin, pag kay Jesus pumasok, mayroong freedom of movement. Sabi niya, I am the gate. Kung papasok kayo sa akin, kayo ay maliligtas, at kayo ay papasok at lalabas. Maglalabas, masok kayo. Hindi kayo pipigilan. At makakatagpo kayo ng pastulan. Nourishment, refreshment sa labas. At patuloy pa ni Jesus na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay kasi wala, kasi kulang. Buhay na masaganang lubos, hindi salat, sakal, kulong, at pagod. Kasi pangako rin ni Jesus, rest. Napakaraming mga matatapat na mga lingkod ng Diyos. Pag nakipagsarilinan with me, sasabihin, pagod na po kami. Saan kayo pagod, pamangkin? Sa mga kabanalan? Sa mga gawaing relihiyon? Anong kinakapagod nyo? Opo, hindi lang namin maamin kasi magmumukha kaming masama. Pero talaga pong pagod na kami. Tuyong-tuyo na kami na para kaming desert. Para na po kami mga artista na kukunwaring tuwang-tuwa, masaya. Pero ang totoo po ay kami para ng mga tigang na mga dahon. Maraming ganon kung aaminin. So, teka naman, baka naman bad shepherd ang sinusundan nyo. Kasi sabi ni Jesus, kung susunod kayo sa akin, I will lead you to green pastures. Beside still waters. I will restore your soul. Matthew 11:28-30, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. My yoke is easy, hindi mahirap. My burden is light, hindi mabigat. Ba't ka nabibigatan? Baka naman hindi si Jesus yung shepherd mo. Kaya dapat manuri. Yan ang sinabi sa Matthew 11:28, come to me, all of you who are tired, and I'll give you rest. I am gentle, and you will find rest for your souls. Meaning rest for your heart, mind, spirit. Hindi puro guilt and fear.
performative religiosity. Hindi ka pagod Pharisees. Yung totoo, bukal, natural, nagdadala ng kaginhawahan at pahinga habang ginagawa ang mga gawaing pagsunod sa pastol. At sabi ni Jesus, my yoke is easy. Meaning my teaching, method, style is easy on thought and feelings. Kung minsan siyempre, yung gawain ng Panginoon, nakakapagod sa katawan. Pero ang mahalaga ito, hindi pinapagod ang iyong loob. Hindi ka pinapahirapan at tinatakot. Hindi yung puro ka anxiety, puro ka fear. Napapagod ang loob mo, ang pagkatawan mo, paghiga mo, tulog ka, pero hindi ka ginagulo, ginagambala ng walang katapusang pag-usig sa iyong budhi. At sabi pa ni Jesus, and my burden, my demand is light. Ganun ba yon? Si Jesus ba'y nagbibigay ng kapahingahan? At marami nagtatanong, paano po yung babaeng caught in adultery? Di po ba hindi yan ipinabato ni Jesus? Yung po ba ang ibig sabihin ng love na lang? Pwede na, sige na, gawin mo ng gagawin mo, bahala ka na sa buhay mo, wala na magkokorek sa'yo. Of course not. This love na lang is a very interesting saying. Yung babae, when she was caught in adultery, was brought to Jesus, and she was going to be stoned to death. Anong ginawa ni Jesus? He disarmed the judgmental crowd. Sinabi niya, ang walang kasalanan, batuhin ang babaeng ito. Hindi sinabi ni Jesus na hindi naman kasalanan yung ginagawa niya. Ang sabi lang niya, yung walang kasalanan, edi kayong mambato, mauna na. Binitawan nila isa-isa yung mga bato nila at nag-uwian na sila. At noon, nung napag-isa na lang si Jesus at ang babae, nagkasarilinan, doon binalikan ni Jesus ang tunay na issue. Sabi niya, may nag-judge ba sa'yo? Wala po. Hindi rin kita i-judge. Niya, umuwi ka na and sin no more. Ibig sabihin, sin pa rin yung ginawa mo. Hindi ko yan papalampasin na hindi yun sin. Pero, hindi kita i-judge. At tinuruan ko rin yung mga tao na huwag kang i-judge by looking at their own selves and judging themselves muna. At ngayong wala na sila, nabitawan nila lahat yung batong sana ipupukol sa'yo, let me tell you, what you did was sinful. Pero tigilan mo na, umuwi ka na, hindi kita i-judge. So, hindi binaliwala, hindi kinukonsente yung kasalanan, itinutuwid, pinipigil yung babae, huwag mo na ituloy yan, pero hindi siya pinabato. Yan ang ibig sabihin ng love na lang. Hindi ibig sabihin konsintihin ang kasalanan. At magbulag-bulagan tayong kasalanan yon. Ang sabi sa kanya, I will not judge you. Sin no more. Umuwi ka na. Restore your life. So ang babaeng ito was made to face her sin, but also to receive peace from Jesus, being assured that she was not being judged because it is a God in heaven who judges. Even Jesus was sent not to condemn the world, but to save the world. Ngayon, balik tayo sa mga kapaguran. Pag laging pagod sa pagsunod ang puso at isip, baka ungood shepherd ang sinusundan, manuri. Jesus the gate is access into care and protection, but also exit to pasture, way in and out toward life. The Jesus gate is not a prison door. Hindi tulad ng ginagawa ng mga ibang shepherd, pag sumali ka sa kanila, wala ka ng kawala, nakulong ka na, hindi ka na pwedeng lumabas, huwag kang makikinig sa iba, huwag kang mag-aaral sa iba, huwag kang makikipag-fellowship sa iba. Dito ka lang. The gate of Jesus is not a prison door. True care protects without strangling, gives space for life and growth. False shepherding drains life and calls it protection. If the fruit is fear, gapos, heaviness, and diminished personhood, naging tau-tauhan ka na lang, sunod-sunuran, hindi yun pasture. If the gate does not lead to protection with freedom of movement, it is not the gate of Jesus. So itatanong mo, pastulan ba ito o kulungan? So anong itatanong, pastulan ba o kulungan? Baka naman nakakulong ka lang.
Hindi ganon si Jesus. John 10:11-13, ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Palibhasa ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. The false shepherd uses the sheep. The good shepherd gives himself for the sheep. Yung napasok ka sa kulungan doon, yung pala gagatasan ka lang, at kung lumaon pa, ikaw ay makakatay. Danger reveals the shepherd. When the wolf comes, he runs. Ngayon, syempre talinghaga yan. Bagamat may totoong wolves, may totoong shepherd, pero matalinghaga ang turo ni Jesus. The wolf here is not only outside danger, as in the case of the healed man, the wolf may also appear as bad shepherd pressure. So yung wolf, personification of pressure from bad shepherds. Religious intimidation, public shaming, and expulsion for standing with Jesus, tulad ng nangyari doon sa lalaking binigyan ng kanyang paningin. The wolf may be religious tyranny or mob rule. At ang bad shepherds, when facing the pressure of these wolves, of the religious tyrants, the bad shepherd leaves the flock. Kasi ayaw niya mapahamak. Gusto na lang niya makisang-ayon sa mga makapangyarihan, sa malalakas ang tinig, para makip niya yung kanyang whatever he wants to keep. The good shepherd does not abandon the sheep or fellow shepherds when religious tyrants threaten them. Beware, bad shepherds still up to now control many religious spaces. Hindi lang history ang pinag-uusapan natin, current events din ito. Bad shepherds still oppose the work and teachings of Jesus in the guise of sila ay mga alagad ng Diyos. Bad shepherds still attack good shepherds. They use holy language, they sound protective, guard the fence and the door, preserve the system, and keep the flock tied down. Yun ang ginagawa ng mga bad shepherds. When faithful under-shepherds of Jesus lead people toward truth, freedom, pasture, and full life, bad shepherds deconstruct the teaching and the work of Jesus, or Jesusness. They deconstruct Jesusness. They expel the believer who follows Jesus. Observe, this recurs. Bad shepherds saint themselves and demonize good shepherds. Siyempre, pag mamukhain nilang tama sila, dapat mali yung kabila. But don't be surprised because even Jesus was accused of working by demonic power. Napakaraming okasyon that Jesus was accused of working by the power of demons. False shepherds keep the flock fenced, useful, fearful, blind, and dependent. Hindi ka pwede mag-aral on your own, i-spoon feed ka dapat, para yung interpretasyon ng leader, yun lang ang interpretasyon mo, yung ituro lang sa'yo ang alam mo, hindi ka pwedeng mag-aral sa sarili mo lang o makiaral sa iba. Makahalata. Hindi ganon si Jesus. Faithful under-shepherds keep leading the flock toward the full life of the good shepherd. False shepherds protect the system. True under-shepherds protect the sheep. So ano pinoprotect? Yung system, yung corporate image, o yung nilalang, yung tao, yung individual? Pagka nagkakaroon ka ng mga pagkukulang, sinasabihan ka bang, nakakahiya ka sa mga tagalabas? Dapat ayusin mo yung sarili mo para magandang image natin sa labas. Ganun ba yun? O ayusin natin ang sarili mo para guminhawa ka? Pam-PR ka lang ba? Itatakwil ka oras na bad PR na ang dinadala mo sa group? Di-distance na sa'yo para mag-isa kang magdala ng bigat ng judgment ng mga tao? John 10:14-16,
Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa bakurang ito. Magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Not every lost sheep wandered by choice. Some were scattered by harshness, wounded by the so-called protectors, pushed outside, and then blamed for being outside. The healed man was cast out for believing in Jesus. Jesus found him again. The good shepherd knows, seeks, and gathers. The lost sheep may be wounded, expelled, misnamed, or abandoned. Yung pala, yung kaisa-isang pinuntahan ni Jesus at nawawala, sinipa lang nung iba kaya nawala doon. Of course, it's one way to look at it. There's an old traditional way to look at it. Makasalanan siya, naligaw siya, nawala siya, so hinanap. Pero meron pa rin posibilidad na basahin niya na sinipa pala siya, hinanap tuloy. Dahil yung mga naiwan, sila yung mga judgmental. John 10:16, I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. Hindi lang nasa loob ng Religion Incorporated ang flock. May sheep na nasa ibang lugar, outside the bakod. Sabi mismo yan ni Jesus. Ang flock ay yung mga tao, ang sangkatauhan, hindi yung bakod o bakuran. Hindi exclusive space and group. False shepherds confuse the pen for the whole flock. They confuse the kulungan ng sheepfold for the sheep. So akala nila yung kulungan, yung bakod, yung boundary, yun na ang lahat-lahat. Nalilimutan nilang tingnan yung mga nasa loob at nasa labas. Iniisip nila na ang kanilang kulungan na ang lahat-lahat, na ang nasa labas nito ay hindi na kasali. Kaya sabi ni Jesus, I have other sheep that are not in this sheep pen. Huwag yung isiping kayo lang. Iniisip kasi nila na ang kanilang mga alaga, also known as bihag, ang totality ng flock. Na yun lang member nila, yung nandun lang, yung sakop lang nila, yun lang ang mga anak ng Diyos. Iniisip na lang sila lang ang legitimate sheep. So they control and guard boundaries. They monopolize privilege, keep others out, and deny everyone else life. Sa kanila, kami lang, hindi kayo kasali. May psychology dito. This is psychologist in-group bias. Tinatawag na in-group bias. In religious form. Kasi pwede ito in many forms. Anong ibig sabihin nun? Outsiders must be diminished so insiders can feel chosen. Hindi ba nakakabigat sa dibdib na maririnig mo sa isang grupong, tayo lang ang ligtas, lahat sila sa labas, pupunta sa imperno. Hallelujah! Tuwan-tuwa naman yung mga tao, sila lang. Hindi sila sumunod sa atin. Sila ay paparusahan forever. Tayo makakatanggap ng mga premyo. Tuwang-tuwa naman ng mga tao. This psychology appeals to insecure people who need belonging to feel like superiority. Kailangan ng mga taong insecure, these types of people, yung feeling na angat tayo, sila hindi. Tayo lang ang in, sila ay out. Hindi sila pwedeng masayang lahat tayo in. Kailangan kami lang, merong out. Hindi tamang kailangan, ako lang yung natuto tayong lahat. No, dapat ako yung first honor. At kayo, mga bulok tutorian. That will make me feel good. Hindi sapat na maganda ang damit ko, kailangan damit nyo pangit. Ako lang yung maganda, kayo hindi. May psychology yun. Malalim ang pinanggagalingan. And this type of mentality attracts certain types of people. At yung mga sheep that hear the voice of Jesus, kahit kasama sila ng mga ganong grupo, sa loob-loob nila, hindi sila kampante, hindi sila tahimik. Parang ano ba ito? Parang ayoko yata dito. Bakit ganito kami? Kasi yun ang nakakarinig ng tunay na voice. And then they subvert it.
At kung hindi man mangyari yun, ay lumalayo na lang sila because the voice does not speak for them. False shepherds scatter and exclude. Jesus crosses boundaries to include, to give life, not judgment. John 3:16 is very popular among people, but they forget 17. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Then enters verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn nor to judge the world, but to save the world through Him. He did not come to condemn. Kaya hindi niya tinolerate yung mga taong i-condemn yung babae. Not because yung ginawa ng babae hindi sin, kundi ang mas malaking sin ay to condemn a fellow sinner. Sinner ka rin. Yun ang itinuwid ni Jesus. Remember, hindi limited sa visible sheep pen, and in the context of Jesus' time sa temple, ang buong saklaw ng flock. Some so-called shepherds, they save others and condemn everyone else through their ministry. Kaya sa Isaiah 56:8, for the sovereign Lord who brings back the outcasts of Israel says, I will bring others too. Besides my people Israel, titipunin ko pa ang iba sa Kanya. Ang linaw-linaw, panahon pa ni Isaiah. Hindi kayo lang. Marami pa akong ibang anak na wala dito, titipunin ko rin sila. May iba pang tupa, may iba pang kasama at isasama. In context, others means all peoples. For God so loved the world. For God so loved all peoples, all nations. Kaya walang dapat feeling superior na kami lang ang anak ng Diyos, kayo hindi. God loves all the peoples who join themselves to His Son Jesus. Isaiah 56:6-7, it leads to the line, my house will be called a house of prayer for all nations. Kita nyo, hindi siya exclusive. Pero ginawa nilang exclusive yan. Hanggang dito ka lang, walang tatawid dito, so hanggang pinto ka lang, hanggang labas ka lang. Sabi niya, this will be a house of prayer for all nations. All nation means hindi lang Israel, kundi lahat ng mga bayan, lahi, at people groups na ibig lumapit sa Ama, directly lumapit sa Ama, not via any lahi. Hindi mo na kailangan makilahi, makikamag-anak kung kani-kaninong bansa para ka lumapit sa Diyos. Dapat direct. Acts 10:34-35, God does not show favoritism, but accepts from every nation the one who fears Him and does what is right. Wala siyang pinipili, walang itinatangi, tinatanggap mo lang sa lahat ng bayan, lahat ng lahi, ang sinumang magpapasakop sa Kanya at gumagawa ng tama. At maging sa Revelation 7:9, there was a great multitude from every nation, tribe, people, and language standing before the Lamb. So hindi nawala ang national, tribal identity, maging linguistic ng sino man, because every nation stands equal before God. So huwag tayong bibili ng mga mito, ng mga paborito, sila lang, exclusive lang. It's not a teaching from Jesus. The good shepherd gathers one flock under one shepherd. The gate, Jesus removes control of access to life from exclusivist gatekeepers and opens it through Himself. Don't limit Jesus' sheep to your own exclusive section only. Don't commit this error. Systems quickly label insiders and outsiders, but Jesus calls people whom the religious system fails to recognize. Bakit kailangang ipagdiinan natin ito? Kasi nag-gloss over lang natin yung mga I am ni Jesus. I am the light of the world. I am the good shepherd. I am the vine. I am this, I am that. Pagkatapos kinahanapan lang ng mga asak na mga kahulugan and then move on to the next study. Pero ang lalalim ng mga katuruang ito, dapat hukayin ang lalim, arukin. John 10:19-21,
Jesus' words divided the hearers. Some called him demon-possessed. Huwag na kayong magtaka, mga tunay na anak ng Diyos, kung natatawag kayong demonic. Kasi si Jesus ang mismong nauna eh. Tinawag na siyang demon-possessed. Others remembered the opened eyes and asked whether a demon could open blind eyes. So yung mga nabuksan na ang makakakilala sa true shepherd. Under shepherds of Jesus could also be labeled. Sabi niya sa John 15:8, if the world hates you, keep in mind that it hated me first. Huwag kayong magtaka kung magalit sila sa inyo. Nauna na sila sa akin na namuhi. When blind shepherds can't erase the good fruit, they attack the source. John 10:27-30, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila maaagaw sa akin ni numan. Ibig sabihin, kung nasa akin ka, nasa bakuran kita, walang makakapagpatalsik sa'yo. Walang makakapagpalaya sa'yo. Bibigyan kita ng buhay na walang hanggan, walang makakaagaw sa'yo. Nakikinig ba tayo sa Good Shepherd? Malalaman mo kung bumubukas ang iyong mata at unti-unti mo nang nakikita ang lalim ng kahulugan ni Jesus sa buhay natin. Napakahalaga. Nadadala tayo to life, to green pastures, whatever it means in your language, to still waters, to rest, peace, and freedom. The Good Shepherd does not possess you. The Good Shepherd is the gate through whom you go in and out to pastures and to rest. Hindi ka solo at hindi ka maagaw ng bad shepherds. The greatest safety of the sheep is not being in the pen, not being